Magandang buhay mga sawsawero't sawsawera, sa pulat sa puti, tama o mali, galit o bati. Wala na sanang awayan, usapang maayos na lamang. Ako ho si Chang Thea at ito ang panibagong episode ng Face to Face Podcast Edition. Ngayon ay tatalakayin natin ang mainit at nananatiling bumabaga na issue, ang generational clash sa media, ang Gen Z at Boomers. Inireklamo nga ng isang lolo ang kanyang FB friend na isang Gen Z na nag-comment sa kanyang shared post ng dapat hiwalay talaga Facebook ng matatanda, na ikinagalit ni lolo at lumapit sa ating show. Oh no, parang ang sakit nga naman nun no? Mga kasawsawan, anong say nyo? At para naman bigyan ng kapaki-pakinabang na payo ang ating mga bisita, narito pa rin ang kaagapay natin araw-araw, Punong Kenji. Yan! Hello Chang Thea at mga tagapakinig. Nakakatuwa ngayon no ang ating episode. Sa digital age, marami sa atin ang makaka-relate sa pag-uusapan natin. Kahit bata o matanda, may ngipin o wala, lahat tayo ay apektado ng teknolohiya. Excited na rin akong marinig ang mga argumento ng ating mga bisita at handa tayong magbigay ng payo para gabayan sila. Sana ay makakuha rin ng aral ang ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa ating resident tagapayo, Kenji. At ngayon, bago magsimula ang sabungan ng dalawang mula sa magkaibang henerasyon, gusto ko lang ipaalala sa ating mga tagapakinig na sa likod ng bawat salita at galit, ang ating layunin ay magbigay linaw, magbigay saysay, nang sa gayon ay mahanap natin ang common ground ng ating mga bisita. At ngayon, ano pang hinihintay nyo? Face to face na! Dapat nga raw bang mangialam si Totoy sa shared post ni Lolo tungkol sa Taliano Gold na may caption na mabibigyan tayo nito pag nanalo si BVM? Alamin natin ang panig ni Lolo Shervan. Pasok! Magandang araw po, Lolo Shervan. Ano po itong inirereklamo nyo na siyang ikinagalit nyo raw ho tungkol sa kinoment ng isang binatilyo na sana raw ay magkaiba ang social media ng mga matatanda? Ano pong masasabi nyo rito? Chang Thea, bilang senior citizen na may kalahating dekada na, nakakabastos ang takbo ng utak ng mga kabataan ngayon. Hindi ko maintindihan na kung bakit sila ganyan kabastos. Bilang mas matanda, kahit ano sanang i-post ko sa FB ko, dapat respetuhin. Minsan lang ako mag-cellphone pero madalas sa TV, sa radyo, at dyaryo. Pero nakakita pa rin ako ng mga hindi maganda. Hindi ito ang unang beses na nangyari. Paano pong hindi ito yung unang nangyari? Yung bata na yan, laging nagko-comment sa mga post ko sa FB. Hindi ko alam kung sadyang sira ulo o buwabatak yan Nung isang araw, nag-post ako na itulog lang ang ating katawan kapag tayo ay depressed. Aba, walang kaabog-abog ba namang nag-comment na bobo raw ako? Naku, parang malalim nga ang hinanakit ni Lolo kay Iho. Ano kaya ang dahilan kung bakit niya ito nagawa? Tara, alamin natin kay Berta Dipa. Pasok! Nitong batang to Walang respeto sa matanda. Bigyan mo ka respeto ka, ha? Kaka-cellphone niya yan. Ito, Iho ha. Makinig ka sa akin. Ha? Doon tatandaan mo. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Kaya pala balik doon utak mo no? O tama na. Ber, bakit ka nga ba nag-comment na dapat hiwalay ang FB ng mga matatanda? Siyang problema nga ho to, sa sobrang pagtitiwala sa social media at sa dami ng impormasyon, kung minsan, impulsive kami sa reaksyon namin na aminin ko. Pero tong henerasyon namin, marami sa amin ang nagka-fact check para iwasan ng maloko ng impormasyon. Ewan ko ba dyan? Researchin kasi, Lolo? Anong fact check? Ha? Research?
Social media yan. Ako lang ang magdidesisyon. Kaya kayo mga kabataan, kaya ganyan kayo, depressed. Sabi sa FB, kapag matulog na lang kapag tayo ay malungkot. Sa panahon ko sa TV, sa radyo, kaya sa dyaryo, totoo na yan. Sa hirap ng buhay natin, wala na tayong oras para sabi mo, fact-check mag-fact-check or at research na yan. Naku, mukhang nauwi na nga sa usapang mental health. Pero mabalik tayo. Ano ba ang uri na kinokonsume at pinoproduce ng mga Gen Z at bakit galit na galit ang ating mga boomers? Kami po kasi mga Gen Z, Changteya, digital platforms talaga yung hilig namin, lalo na sa mga smartphone, tablet at mga laptop. Tapos gusto rin namin yung mga mobile devices. Sanay rin kami sa technology. Tapos mas madali para sa amin na mag-express ng sarili namin gamit yung mga trend, mga UGC, ganyan. Tapos, hilig din namin talaga yung mga short clips at yung mga slangs ngayon. Anong klase yan? Sa panahon ko, hinahanap namin ang matino at may kwento. Hindi yung pinaikli-ikli lang. Anong gusto mong gawin namin? Mag-maigi din kami ng mga tao na may music ng may bukas pa, ganon. Tapos magkalat din kami ng mga peking balita. Mag-posting kami ng mga opinion pieces na ang basehan naman ay fake news din. Ganon? Ganon ba gusto mo? Aba, iho, hindi lang para sa kabataan ang gamit ng social media, ha? Ano bang akala mo? Porket nilipasan na ako ng panahon, wala na akong karapatan mag-FB. Umayos ka, ha? Para sabihin ko sa'yo, ginagamit din namin ito para makipag-ugnayan sa mga kamag-anak na malayo sa amin. Kung hindi ako mag-FB, paano ko makakausap yung mga kapatid ko at anak ko sa ibang lugar, ha? Kami rin naman, Lolo. Tsaka hindi naman kayo pinagbabawalang gumamit ng social media. Pero yung mga pinaggagawa nyo, napaka old school, Diyos ko. Fake news dito, fake news doon. Tsaka FYI, Lolo, no? Napaka mapanganib mo ng mga peking informasyon at pang-i-stereotype na pinagkakakalat nyo. Huwag mo ako ma-FYI, ha? Kung akala mo sino ka matalino, hindi ka pa nga graduate Ano naman kung hindi pa ako graduate? Yung politiko ba na sinusundan nyo sa Facebook, pinagtatanggol nyo pa? Graduate ba yun? Grabe pa kayo kung supportahan nyo at depensahan nyo siya. Ang sa akin lang, alam po kung paano kumilatis ng tamang impormasyon. Kayo ko ba alam nyo? Abay, sumasobra ka na talagang bata ka. Kalma ho. Naku mga kasawsawan, kitang-kita naman ang malinaw na hidwaan ng henerasyon ng Gen Z at Boomers pagdating sa produksyon at pagkonsumo ng media. Punong Kenji, anong masasabi mo sa mga sinabi ng ating mga bisita? Yan, salamat Changteya. Ay ulit sa ating mga tagapakinig, no? Ramdam ko ang lakas ng hidwaan ng dalawang bisita. Kitang-kita ang pagbabangga ng kanilang pananaw. Ngayon, bibigyan ko ng komento si Bear at Lolo Shervan. Una kay Lolo Shervan, alam ko tay, sanay ka sa tradisyonal na media. Tiwala ka agad sa TV at radyo, ngunit maingat ang pagbe-verify dito bago nila ipakita ang impormasyon. Pero social media tay, iba ho ang sistema. Hindi lahat nagbe-verify, kaya dapat maging maingat. Mahirap kontrolin ang urge na mag-react, pero mahalaga ang pagiging kritikal. Valid na nasaktan kayo sa sinabi ni Bear, pero wala naman masama sa pagiging bukas sa pagkatuto at pagtanggap ng pagkakamali, kahit kayo ho ang mas nakatatanda. Para naman kay Bear, mahalaga ang nawain ang hirap ng henerasyon ni Lolo Shervan sa bilis ng pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan ng pasensya at tamang pagtuturo. Dapat hindi magsawang magbigay ng edukasyon sa kanila, no? At iwasan ang masasakit na salita. Ang ganyang paraan ng pag-aalipusta ay maaaring magdulot ng resistance kaysa sa bukas na pagtanggap at pagkatuto sa kanilang henerasyon. So, based sa mga naging batuhan nila so far, masasabi ko na isa sa mga pinaka-problema nila ay pareho silang impulsive. Si Lolo,
impulsive sa pagtanggap ng mga nababasa at napapanood niya. On the other hand, si Bear naman ay impulsive sa pagbitaw ng masasakit na salita. Maraming salamat sa makabuluhang komento Punong Kenji. Kayo, gusto ba ninyo ng revelation? Siyempre, oo. Ayon sa tagapayo, may pagkakapareho ang ating dalawang bisita. Ang tanong, nasa dugo kaya nila ang pagiging impulsive? Ano nga ba ang koneksyon nilang dalawa? Let's hear it from them. Ber, kaano-ano mo nga ba si Lolo Shervan? Chang, nakakayaman po aminin, pero lolo ko po siya. Ikaw pa ang nahiya sa akin sa lagay na yan, ha? Kung may nakakahiya dito, yan na yung kawalan mo ng respeto sa akin. Ako pa ngayon ang walang hiya, kayo nga ito nagpa-face-to-face pa para pag-usapan tong bagay na to. Pwede naman tong resolvehin sa personal. Napaka-OA mo, do. Malamang. Hindi ka nga sumasagot kapag tinatawagan kita. Siyempre, nakablock ka sa akin Lola Shervan, nasabi niyo ho kanina na hindi yung Facebook comment yung unang beses na binastos po kayo ni Bear. Pwede niyo ho bang i-elaborate? Oo, Changteya. Hindi lang ang Facebook comment ang pagkakataon na yun. Madalas akong tinatarantado ng batang yan. May mga bagay sa FB na hindi ko maintindihan. Lalo na yung tinatawag nilang memes. Apon niya tayo, hindi ko alam yan. Basta yun. May isang beses na ipinost ni Bear ang isang meme na parang naglalait sa hindi maalam sa teknolohiya. Kahit walang pangalan, alam kong ako ang tinutukoy niya doon. May miss ka dyan. Memes nga yun, Lo. Ilang beses na kitang tinama tungkol dyan, diba? Tapos hindi ka naman nakikinig. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka naman maalam. Paano mo malalaman hindi ka naman willing matuto? Memes o memes. Ay, kung ano pa yan. Parehas lang yan. Tsaka, huwag mo akong pasadahan na hindi ako marunong makinig, ha? Bakit ako makikinig sa'yo? Ikaw ba, lolo ko? Apo lang kita. Bear, bakit sa tingin mo hindi nagugustuhan ni Lolo Shervan yung mga memes na madalas mong i-post? Sang baka lang naman ho kasi hindi si Lolo yung target audience ng memes kaya hindi niya matanggap ng maayos, di ba? Kasi po kami mga Gen Z, yung memes yung paraan namin para mag-express creatively ng mga emosyon namin. Tapos, depende na lang po sa audience kung ma-offend sila. Pero para sa akin, ang memes po ay nagpapakita ng kakaibang pananaw namin sa realidad. Tapos isipin nyo na lang po kung sa internet walang memes. Diba? Sobrang boring po nun. Changteya, hindi ko maintindihan ang mga memes ngayon. Para sa akin, puro kalokohan at parang walang balak magseryoso ang mga kabataan ngayon. Minsan, hindi malinaw ang mga hidden meanings, kaya kailangan pang pag-isipan. Madalas, kinakagalitan ko ang mga memes, lalo na kung galing ito sa apo ko. Noong araw, malinaw at diretsuhang pagsasabi ng tao. Walang paligoy-ligoy. Malinaw hong may pagkakaiba sa paraan ng pagtanggap ng impormasyon yung dalawa dahil nga galing kayo sa magkaibang henerasyon. Isang konkretong halimbawa nga itong magkaibang mga pananaw ninyo sa mga memes, ano? Kayong mga Gen Z, alam nating mas gumagamit kayo ng digital platforms. Bear, pwede mo bang i-share kung paano nga ba kayo, ang inyong henerasyon, nagko-consume ng media? Sige po, Chang. Bali kami po kasi mga Gen Z, mas gusto po namin ng digital platforms, lalo na sa smartphone at tablet, ganyan. Para sa balita naman po, mas prefer namin ang social media at online content. Tapos, hinahanap namin ng personalization at interactivity sa media dahil accessible ito anytime, anywhere. Para hindi po ako mag-evaluate kung tama o mali ang nababasa o napapanood ko. Kaya lang sa totoo lang po, hindi na po kasi ako natutuwa kapag sinisikap nito with itong mga fake news si Lolo na ayaw naman makinig. Noon, sinubukan ko siyang itama na sa magandang usapan po.
Pero yun po, napagod na po ako kasi hindi naman siya nakikinig. So ibig sabihin, sinukuan mo na si Lolo at this point? Parang ganun na nga ho. Kayo ho, Lolo Shervan, paano naman po kayo bilang representative ng mga boomers, kumbaga, kumukonsumo ng media? Nung panahon po namin, matik, alam mo kung sino ang mapagkakatiwalaan, yung nasa TV at reporter. Alam mong base sa katotohanan yung sinasabi. Pero ngayon sa FB, maraming reporters. Madami kang mapagpipilian kung sino ang papakinggan. Pero halos parehas lang naman yan. Minsan pa nga sa TV, may bias kumbaga, pinipili lang ng nila yung mga gusto i-report. Mas lumilinaw na nga ang perspektibo ng dalawang panig tungkol sa media. Ngayon, balikan natin ang ating resident tagapayo. Ayan, salamat ulit, Chang Thea. Mahalaga ang pag-unawa sa pagitan ng magkaibang henerasyon. Normal ang hindi pagkakaintindihan tulad ni Bear at Lolo Shervan. Pero mahalaga ang bukas na pag-unawa. Dapat itaguyod ang open dialogue kahit magkaiba ang interpretasyon. Ang memes, isang uri ng visual communication, ay nag-e-evolve. Hindi mali kung na-offend si Lolo at nag-e-enjoy si Bear, pero mahalaga ang pagtanggap sa kritisismo. Dapat maging sensitibo rin tayo sa ating mga post, lalo na kung maaaring makasakit ng damdamin ng iba. Interesante malaman na ang boomers tulad ni Lolo Shervan ay nahihirapang mag-adapt sa mga bagong paraan ng impormasyon. Maganda rin ang magkaroon ng mga programang media literacy para sa mga katulad ni tatay. Sa Gen Z, hirap silang maunawaan ang reaksyon ng mga nakatatanda. Kaya't maganda rin ang magkaroon ng mga inisyatibo na mag-aasikaso at gagabay sa mga ganitong uri ng emosyon. Sa ating huling bahagi, tatalakayin natin kung paano nga ba natin mahahanap ang common ground sa pagitan ng dalawang henerasyon. Lolo Shervan, Bear, ano ang mensahe nyo sa isa't isa? Para sa akin, Chang Thea, natutunan kong mahalagang maunawaan na mabilis ang pagbabago ng mundo kasama na ang media. Hindi ko agad nauunawaan ang mga bagay na paborito ng mga kabataan ngayon. Kaya susubukan ko ng magtanong at maging mas bukas sa mga paliwanag para mas mabuti kong mauunawaan ang mga binabasa at iniintindi ko. Chang, natutuhan ko po na mas maging mapagpasensya at hindi magpadala sa bugso ng damdamin. Kasi po, sa totoo lang bilang Gen Z po, madalas impulsive kami sa pagre-react sa mga bagay na salungat sa paniniwala namin. Pero ngayong araw po, mas naunawaan ko na dapat lahat po ng mga sasabihin namin ay dapat pag-isipan muna kasi maaari siyang makasakit ng damdamin. Kaya yun po, sa susunod, mas magiging maingat na po ako bago ako magsalita. Natouch naman ako sa mga final sentiments ng ating mga bisita. Salamat din sa ating punong tagapayo na siyang nagbigay ng mga magagandang komento at syempre sa inyong mga tagapakinig, sana'y nakapulot po tayo ng aral sa episode na ito. Maraming salamat sa pagtutok mga kasawsawan. Hanggang sa susunod na episode ng Face to Face Podcast Edition, ako ho, si Chang Thea, na nagpapaalalang palaging makinig na may bukas na puso at isipan. Ano mang problema, harapin mo face to face.